Ito pala ang kwento ng buhay ni Gerald Napoles, isa sa pinakamahusay na aktor, komedyan, sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako, at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Gerald Napoles ay isang kilalang Pilipinong aktor, komedyante, at personalidad sa telebisyon na ang pag-angat mula sa kahirapan bilang isang mandudula sa teatro hanggang sa pagiging sikat na artista ay isa sa mga pinaka-inspirasyonal na kwento ng tagumpay sa industriya ng aliwan sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang mahusay na comedic timing, husay sa pag-arte, at kakaibang karisma. Si Gerald ay sumisimbolo sa tibay ng loob ng isang tunay na artista na nalampasan ang matitinding pagsubok bago tuluyang magtagumpay sa entablado at telebisyon. Maagang buhay at kahirapan sa Tondo. Ipinanganak si Gerald Napoles noong March 2, 1983, sa isang barangay health center sa makasaysayang distrito ng Tondo, Maynila. Ang kanyang pangalan ay isinulat na Gerald gamit ang letrang J, dahil ang kanyang tiyahin na nakatira sa Japan ay gustong pareho sila ng initials, at pumayag naman ang kanyang ina rito. Hindi naging madali ang kanyang kabataan. Lumaki siya sa isang wasak na pamilya at halos mag-isang itinaguyod ng kanyang ina na si Teresita Guillen, na nagsikap maging parehong ina at ama para sa kanila sa gitna ng matinding kahirapan. Ang kanyang ama ay nagkaroon ng ibang pamilya, dahilan upang magkalayo ang kanyang mga magulang ng mahigit 3 dekada. Nagtapos siya ng high school sa Florentino Torres High School sa Gagalangin, Tondo. Dahil mahusay siya sa math at science, nag-aral siya sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, ng kursong Chemical Engineering. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera at sa unti-unting paglakas ng kanyang pagmamahal sa sining ng pag-arte, hindi niya natapos ang kanyang kurso. Ang hindi inaasahang pagpasok sa teatro. Hindi planado ang pagpasok ni Gerald sa showbiz. Noong high school siya, napansin ng kanyang English teacher na si Ethel Rocha ang kanyang likas na talento sa sayaw at pagganap, kaya inimbitahan siyang mag-audition para sa isang musical stage play. Tinanggap niya ito at napabilang sa Jesus Christ Superstar, na naging unang hakbang niya sa mundo ng teatro. Dahil dito, lalo siyang nahumaling sa pag-arte at humingi siya ng gabay sa veteranong aktor sa teatro na si Arnold Reyes. Kalaunan ay nakapag-audition siya sa iba't ibang prestihiyosong grupo sa teatro tulad ng Dulang UP, Street, Luis Loves Them Filipinos, Tanghalang Pilipino, Noli Me Tangere Musical, Cultural Center of the Philippines, Shasha Zaturnazi Musical. Sa kabila ng dami ng kanyang pagtatanghal, hindi sapat ang kita sa teatro para mabuhay ng maayos. Umabot pa siya sa puntong gusto na niyang talikuran ang pag-aartista. Naisa na niyang mang ibang bansa upang maging fast food crew sa UAE o magtrabaho sa isang theme park sa Singapore. Ngunit binigyan niya ng huling pagkakataon ang kanyang pangarap. Nagbunga ito nang mapansin siya nina Robert Senya at Isay Alvarez, at bigyan siya ng unang comedic role sa muling pagtatanghal ng musical na Magsimula Ka noong 2010. Ang papel na ito ang nagbukas ng pintuan niya sa mainstream entertainment. Pagsikat sa mainstream at Rock of Ages. Pumirma si Gerald sa AAA Talent Management at nagsimulang lumabas sa telebisyon. Nagkaroon siya ng mga papel sa sitcom na Iskal Bukol noong 2011 at sa seryeng Valiente noong 2012. Pinuri rin siya sa kanyang pagganap bilang si Kayla, isang transgender OFW, sa musical na Care Divas. Ngunit ang tunay niyang pagsabog sa kasikatan ay nang makuha niya noong 2014 ang papel na Tall It sa hit musical ng Philippine Educational Theatre Association, o PETA, na Rock of Ages. Ang kanyang nakakatawa ngunit kaakit-akit na pagganap bilang isang kanto boy, ay minahal ng publiko at nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa pinakamahusay na komedyante at theater actor ng kanyang henerasyon. Tagumpay sa telebisyon at pelikula. Matapos ang tagumpay ng Rock of Ages, naging regular na mukha si Gerald sa telebisyon. Panahon sa GMA Network 2015 hanggang 2019. Naging pangunahing komedyante at host siya sa variety show na Sunday Pinasaya. Lumabas din siya sa mga drama tulad ng Katipunan, Dangwa, at That's My Amboy. Pagbabalik sa ABS-CBN, 2019.
Lumipat siya sa Viva Artists Agency at naging bahagi ng sikat na seryeng aksyon-drama na FPJ ang Probinsyano, kung saan ipinakita niya ang kanyang husay hindi lamang sa komedya kundi pati sa drama at aksyon. Pagiging leading man sa pelikula. Nabali ni Gerald ang nakasanayang imahe ng mestizang leading man. Mula sa pagiging sidekick roles, naging pangunahing bida siya sa mga pelikulang tulad ng The Right Moment, Ikaw at Ako at ang Ending, Instant Daddy, Personal na Buhay, Ang Kwentong, Kim J. Nakilala ni Gerald ang singer-actress na si Kim Molina noong ginagawa nila ang Rock of Ages noong 2014. Mula sa pagiging magkapareha sa entablado, nauwi ito sa tunay na pag-iibigan. Tinaguriang Kim J, sila ngayon ay isa sa pinakamatatag at pinakasikat na celebrity couple sa bansa. Pagkaraan ng 10 taon na relasyon, nag-propose si Gerald kay Kim noong Agosto taong 2024 sa mismong entablado ng PETA Theater, ang lugar kung saan sila unang nagkakilala. Noong March 1, 2026, ikinasal sila sa isang magarang beach wedding sa Bohol. Higit pa sa kasalan, naging simbolo rin ito ng muling pagkakabuo ng kanilang pamilya. Matapos ang 31 taong pagkakahiwalay, muling nagkasama sa isang bubong ang kanyang ina at ama upang saksihan ang kanyang kasal. Emosyonal na ibinahagi ni Gerald ang katagang, "Kumpleto na ako," bilang pasasalamat sa sakripisyo ng kanyang ina at pagdiriwang sa wakas ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!